Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Greenthumb TV. Mga ka-Greenthumb, mag-update po tayo sa atin pong tanim na sibuyas dahon. Yan, kasama ko po yung kapatid ko. Yan, si Inday Ilse, galing po yan sa Mindanao. Nagbakasyon lang, pero dahil ganito rin yung produkto nila sa kanila pong lugar sa Amay Manabilang, kaya na-miss din niyang bumisita sa ganito pong mga uri po ng tanim. Kaya timing na mag-a-apply tayo ng abono, kaya siya na yung yung natin trabaho tungkol sa pag-abono, para mag-abono. Ayan. So shout out dyan sa lahat po ng mga taga Sumugot. Ayun na si Inday Ilse. So ito po palang atin pong sibuyas, mga ka-Greenthumb, ay isang buwan pa lang po ito nung 8. So ibig sabihin po, ito po ay 40 days pa lang, mga ka-Greenthumb. Ayan. Ito po yung inisprehan natin ng 2100 para po mapatay natin yung mga damo. Ayan. Pero nakapaggamas na rin kami nito ng isang bisis. Kasi hindi na po pwede pagka mag-spray tayo ng 2100 pagka ganito na po yung kanya pong edad. Dahil mahihirapan na tayong patamaan yung mga damo sa ilalim dahil medyo makapal na po yung atin pong tanim na sibuyas. Yun, yan, sasagi-sagi na yan dyan sa mga dahon yung rod po ng atin pong sprayer. So yan, yung apply po namin ng abono is every 10 days. Yung abono po na nilagay namin ay 1620 at saka po urea. Yan. Nagdidepende din po kasi, mga ka-Greenthumb, sa type po ng lupa at saka po yung klima. Pagka medyo mainit po yung klima po ng lugar, pwede po tayong gumamit ng urea. Pero pag medyo malamig po yung lugar, katulad po doon sa Amay Manabilang na mataas po yung humidity doon, lagi pong mahalumigmig yung mga dahon kahit wala pong ulan dahil malamig talaga yung klima. Yun, iwas lang po tayo sa urea, mga ka-Greenthumb, kasi kung hindi po magkakaroon ng blight yung ating mga tanim, lalo na doon sa mga buyer po natin dyan, ayaw po nila ng mataas, yung mga dahon. Gusto nila yung katamtaman lang. Pero dito po sa Negros, mga ka-Greenthumb, mas gusto po nila yung gusto nila yung mga matatangkad na mga sibuyas. Gusto nila yung mahaba yung mga dahon. Pero dyan kasi sa May Manabilang, ayaw nila yung over height, sasabihin nila parang kugo na raw. Kaya iwas na lang po kayo dyan sa urea, kasi una-una malamig po yung lugar, at saka po ayaw din ni buyer na overheight po yung atin pong mga tanim na sibuyas. Yan, shoutout po pala dyan kay Ma'am Sara Bakrodin ng Nubangiti. Yan, salamat po sa inyo pong binigyan nyo po kayo ng seeds ng kamatis. Ayan. So yan, nandun na siya sa pinakadulo. Siguro naubos na yung kanyang abono. Tapos na niya yung 2 plat na abonuhan. So yung apply din po pala ng fungicide natin, mga Greenthumb, ay gumagamit po kami nito ng fungicide. Ayan. Ang nagamit po namin ito nung nakaraan ay, ang content po niya ay Binomil. Binomil po yung content ng atin pong fungicide. Saka nag-spray na rin tayo nito ng Creolina. So tungkol po pala sa Creolina, mga ka-Greenthumb, ay yan po yung pinaka the best po na pamatay po ng mga fungi, pamatay po ng mga bakterya. So all around po yan, mga ka-Greenthumb, yung Creolina. Yan.
Pinapatay niya po yung mga pathogens, mga virus, mga germs, bacteria, at saka po fungus. Yan. Kaya subukan nyo pong gamitin yung Cryolina mga kagrintam, kasi ano po yan, yung maganda po yan sa tanim po na sibuyas. Lalong lalo na po dyan sa, sa Barangay Sumugot. Yung problema po daw nila dyan ay yung parang nagkakalawang yung mga dahon na may butlig-butlig na maliliit. Pagkatapos ay yun, mapupulbos na yung mga dahon. Kasi parang powder yun. No? Pagka yun ang atake, mahirapan po talaga tayo na kontrolin yun. Pero subukan nyo po yung yung Cryolina mga kagrintam, kasi maganda talaga yun sa sibuyas. Yung yung epekto niyan ay maganda talaga. So 40 days mga kagrintam, siguro mga 2 weeks simula ngayon mag-harvest na tayo nito. Hindi na natin ipapaabot ng 2 buwan pagka makikita na natin na makapal na talaga. Pero magdidepende pa rin yan sa panahon, kasi ang ganitong mga kakapal na kasi na sibuyas ay prone na po ito, no? Prone na ito ng mga sakit na fungus, kasi medyo mahalumigmig na yung ilalim. Matagal na siyang matuyo. Kumbaga, di ba, may mga ulan, matagal na matuyo kasi marami na yung kanyang dahon. Kaya yun, gaya ng sinasabi ko kanina, ay pagka makapal na po yung ganitong tanim ay prone na po ito ng maraming mga fungus. Kasi yung fungus kasi sumasabay lang yan sa mga sa mga basa-basa dyan sa dahon, sa mga mahalumigmig na mga lugar. Kaya siguraduhin din na malinis din yung paligid. Pag sikat ng haring araw ay tatamaan talaga yung mga tanim natin para mabilis po siyang matuyo. Kung may mga kahoy dyan sa mga gilid-gilid, mag side clearing na po kayo para iwas po tayo sa blight. So yun lang po muna mga kagrintam. Sana po ay nakapagbigay na naman tayo ng mga tips, diskarte sa pagtatanim po ng sibuyas na dahon. So yun lang po muna. Assalamualaikum. Happy farming po sa inyo po lahat.